So ayan, makikita nyo po sa aking video yung NGK spark plug ng ating ipapalit. So bumili na tayo ngayon, sasabay natin sa pag-change oil natin para isahan na po. Ngayon makikita nyo po yung ating spark plug sa area na to. Yan. So medyo masikip nga lang po yung area, pero meron tayong pantanggal na kasama dito. Susubukan natin tanggalin tapos palitan. Alam ko na medyo mahirap yan kasi ngayon pa lang tayo magbabaklas ng spark plug na to So yan. Medyo matigas po yan ng konti. Natanggal natin yung takip para makita nyo yan. So ayun, natanggal na natin, medyo nahirapan tayo So kapagkita ko, kinakamay ko na lang po kasi ang hirap kanina, hindi ko na-videoan dahil kailangan natin puwersahin dahil hindi siya ganun kadaling tanggalin. Yan. So sa mga bago at nagtataka kayo kung bakit masikip, normal po yun kasi ang nagtanim po niyan is machine din po, hindi po tao So kaya ganyan po kahigpit yan. So normal po yun kapag ngayon nyo lang po babaklasin. So almost 1 year and 4 months na po yung ab natin So yan, tanggal na po natin. Kung mapapansin nyo po sa ating video, hindi naman siya ganun kaitim So ibig sabihin yung ating spark plug start natin. Ngayon napalitan na natin, start natin para makita nyo. So mamaya change oil ko ito pagkatapos ng start. Yun, kung mapapansin nyo, maririnig nyo sa aking video Ayan, one click lang din naman. Pero napansin ko lang yung pinalit natin ay medyo maigsi yung pinaka ayan, yung nasa dulo, yung pinaka naglalabas ng kuryente Pero parehas po siyang NGK. Kaya lang po yung CR noon 7, ito pong original natin is CR9. So ayan, maandar po siya So ganun lang po kadali magpalit ng spark plug. So ayun mga boss, meron tayong itatry na na engine oil ng ating scooter nung ating motor. So yung motor natin is Honda Airblade. So ngayon lang ako magta-try nito kasi ni-recommend nung isang mekaniko doon na i-try ko. So malalaman ko kung ano yung pagkakaiba nung nilalagay natin na 40 Honda scooter 10W40. So titingnan natin yung magiging performance nitong motul. So abangan nyo ako at mag-change oil tayo, papalitan natin yung langis natin. Yan, napapansin nyo dito sa ating biniling scooter oil yung pang Honda. So yung ginagamit natin is 10W30 ito ngayon 10W40. Susubukan natin to para malaman natin. So kung ano yung pagkakaiba Ayan. So sabi sa akin nung mekaniko ay mas maganda raw yung magiging performance nung motor natin kapag gumamit tayo nito. So gusto kong subukan yung sinasabi nila Ayan. So may nakalagay dito is almost 800 ml lang yung laman nito, sakto lang. So ayun. Ngayon po habang nagtatanggal tayo, nagde-drain tayo ng langis natin tatanggalin natin itong takip na to. Ayan, yung pinaka dipstick niya po. Ganito lang po ka-simple yung pagtatanggal niyan. So madali lang. Pihitin nyo lang po para lumabas din po lahat ng langis So
Ayan mga boss, change oil na natin, papalitan natin. Ubusin lang natin yung langis dyan. Tapos sinanggal na rin natin tong kanyang pinaka dipstick, ano, yung takip. Ayan. So yun ang gagamitin natin, yung oil na yon. So update ko na lang kayo dun sa magiging performance ng motor natin, ano. So first time natin magpapalit ng ganitong klaseng oil. So ayan, start muna natin yung motor natin, ano. Yan, masin niya, mandar na po yung motor natin. So paikutin lang natin langis, sandali. Tapos magre-reset tayo ng ating indicator, ano. Ngayon po, ituturo po ulit natin yung pagre-reset ng ating alarm indicator, yung change oil dito sa ating panel, ano. So yan, makikita nyo pag binuksan natin, may nakalagay po dyan na change oil. So ayan, na-reset na po natin. So may video po ako nun, makikita nyo dun sa aking unang video kung paano ko siya nire-reset. Pipindutin nyo lang po itong set button na yan ng 5 minutes, tapos i-on nyo po yung ating knob switch, ano. So mawawala na po yun, mga 5 minutes po, hanggang 10 minutes, basta ganun po gagawin nyo, sabay po yun. Yan, start lang po natin para yung langis po natin ay umikot. So simple lang po, ano, yung gawain ng pagre-reset, pagpalit ng spark plug, at pag-change oil. Kung may knowledge po kayo, so ganun lang po kasimple, ano. Easy lang po kapag may alam po tayo kung paano natin i-maintain yung ating unit, ano. So ganun lang po, yan po yung aking Honda Airblade, 1 year and 5 months yung ating Honda Airblade, ano. So 4 na beses na tayo nag-change oil, pang-4 po ngayon. 13K odometer na po yung ating tinatakbo, ano po. Salamat po.